Hello! Adventure natin ngayon ay pupunta tayo ng Royal Mail para mag-pick up ng package para sa tita ko. 8 to 10 lang kasi yung oras. So, alas 9 pa yung freedom pass niya. And, mahirap din maglakad. So, ako na lang muna. Tara yung taxi. Nag-charge. Abang tayo ng number 266 na bus. Ayan, from Dixon Way, bale may 4 na bus stop para bumaba. So, bago ka bumaba, may 4 na bus stop. Yung pang-4 doon ka bababa. Tama ba? O, tama. Kasi police station, tapos St. Mary Road, tapos may isa pa, tapos yung mismong, Jubilee Clock na bus stop. So, yan. Share ko lang din, no? So, kahit makailan ka daw na bus stop, basta hindi ka umabot ng 1 hour or more than 1 hour kang bumabiyahe, 1 time ka lang daw mababawasan or ma-charge sa Oyster card mo. Anyways, going back sa Royal Mail, ang sabi nila, 8 AM to 5 PM pa rin naman yung office hours nila. Pero nakaalat nga lang yung 2 hours sa morning para dun sa mga nag-walk in doon sa office nila. Kasi like yung nangyari sa amin, may package na kami na deliver na pero walang nag-receive. So siguro si seller hindi pumapayag na walang nagre-receive, mababalik siya kay Royal Mail. Tapos ikaw na mismo ang pupunta dun sa branch para i-pick up siya personally. And then the rest of the day, nakafocus na yung mga employee sa ibang tasks nila for the day. And para daw pala ma-promote yung online and door-to-door services nila. So, ayan, 2 lang kami dumating dyan. Kasi nga, baka online na yung iba. So, ayan, kapag meron ka na niyang stub na yan, hindi mo na kailangan mag-fill up ng kung ano-ano, magpakita ng ID. Kahit hindi ikaw mismo yung nandun sa box or nakapangalan sa yung box, makukuha mo na agad-agad yung parcel. Basta meron ka nung stub na yon. Kasi, nga naman, nandun na yung information transaction number, diba? Ba't nga naman magpapakita pa ng kung ano-ano? Kasi, diba, sa Pilipinas, parang yung ibang information, hindi naman na talaga kailangan. Like, anin ba nila yung birthday? Charing. Anyways, ayun. So, sa kanila, sa London, madali lang magkuha ng mga gantong parcel. Hindi kailangan magpakita ng kung ano-anong IDs. So, ayan, makakauwi na tayo agad. Medyo humupa ang ulan. So, pwedeng maglakad. Do umaambon-ambon pa rin ng konti. Pero caring-caring ng lakarin yan. Ayan. So, anyways, nung hapon, bigla namang lumakas ulit ang ulan. So, for the, pa rin tayo, for the jacket and for the payong. For the payong, so, kung napansin nyo, naka-stockings tayo dyan. May 2 dahilan. Kasi una, kapag umuulan, ang lamig ng hangin dyan. Tapos, pag tumalsik pa yung tubig sa binti mo, basta iba yung lamig niya. Hindi ko ma-explain. Basta kailangan ko maglagay ng stockings or parang manipis na leggings. At pangalawang reason is nasira na kasi yung shoes ko. So, yung shoes na gamit ko dyan, hindi bagay ng walang stockings kapag sa dress. So, ayun. Ayan. So, bago tayo sumakay ng train, nag-load muna tayo kasi nga wala nang laman yung ating Oyster card. And then, dahil malamig at medyo inaantok tayo sa hapon, para hindi tayo antokin sa church, magkakape tayo. But shorter cup, yeah. 1, I know, and then to go. Sumi-English si ate. Hindi, first time ko kasi bumili ng kape niyan. Yung ako lang talaga mag-isa. So anyways, may libre ang biscuit, yung nandun sa pink na pouch. Sakto ang dating natin dahil naandyan ang train. Ayun, medyo na-offend ako. Kala ko kasi short and fat. Hindi pala, short and flat naman pala. Yan, feel natin ang ating pagka-coffee sa train. Tapos bigla tayo may narinig ng music. Nag-imo tayo, naluha tayo ng bahagya. Kasi may nang-away sa atin dyan. Charing. Anyways, di ba nangyayari naman talaga yung pag bumabiyahe ka, tapos may music na malungkot, ganyan, bigla ka na lang nagka-cry. Anyways, nasa Clapham Junction na tayo. As you can see, maulan pa rin. So, ang wish at goal ko lang talaga, every time nagko-commute ako, wag ako madulas, wag ako madapa, lalo na sa mga hagdan. Kaya naman extra focus ako, every time bababa or aakit ako ng hagdan para walang gugulong, Saka maingat din tayo sa mga basang floor. Pero in fairness, yan madulas. Pero knowing myself, kahit patag na daan, bigla na lang ako nadadapa. So, chinecheck ko lang yung sarili ko dyan kung maayos pa ba ako kasi nabasa yung buhok ko. Anytime bubuhagag yan. Anyways, dahil traffic, bumaba na tayo. Maaga pa. So, pwede pa tayong maglakad ng mabagal. So, buti na lang humupa ang ulan. Kaya naman nakadating tayo ng mapayapa at malawalhati sa kapilya nang hindi basang-basa. So, ayun naman na yung kapilya. Maaga naman tayo nakarating. Maaga pero actually gabi na yan. So, maliwanag lang talaga. Hari ko naman.
At dahil hindi na maulan, nakapag-picture-picture pa nga tayo. Tapos ayan, on the way na tayo pa uwi. Payapa na ang ulap. Tapos biglang Umulan uli. Hindi nakakaganda ang mga nangyayari. Charot. Ito na, maganda yung lugar. maganda ang lugar. Tapos maganda ang kanilang flood control. Charing. Ayan, di ba? Umuulan. Pwede ka mag-imo kasi hindi ka naman lulusong sa baha. Kidding aside, lalakad tayo pabalik ng Clapham Junction. Ayan, so humupa na yung ulap, padilim na rin, kasi nga gabi na yan. Mga 9 o'clock na yan siguro. Tapos, ayan, wala na ring ulan hanggang Willesden Junction. So, pwede na ako maglakad from train station to bahay. Tapos, ayan, late ko na na-realize, ang ganda pala nitong Willesden Junction wall na to. Yun lang. Tapos, ayan, nadiscover ng bata na dahil malamig ang panahon, umuusok ang kanyang bibig. Cute, umuusok. Isa pa. Sobrang lamig ngayon. Umuusok na yung bibig ko. Ay, nawala. Ay, wala na. Wala na. Ay, gusto ko na maglakad eh. Nakaano ko na to. Nandito naman na ako. Ito ang last doll shoes. Kasi after 1 month. Ano ba yan? Puro mga bulaklak pala yan. Goodbye na. Yeah, ang haba ng nilakad ko. Pinapawisan ako. Ang saya.